Hello, good day mga ka-YouTuber. Welcome dito sa ating channel na John at YouTube. Ako nga pala si John at ang isi-share ko ngayon sa inyo ay yung aking experience sa pagkuha ng building permit sa munisipyo. Meron nga palang nag-request na gawan ko din daw yung pagkuha ng building permit para magkaroon siya ng idea kung magkano babayaran kung ilang araw. Hindi natin tatagalin. Tara! Of course, unang-una natin ginawa, pumunta tayo sa munisipyo para humingi ng list of documents for building permit. So, ayan, binigay nila. At binigyan na rin pala nila ako ng forms ng building, electrical, and plumbing forms. So, yung requirements nila is 4 sets of lot plan. So, na 20 by 30. So, bali ang ginawa ko, nagpagawa ko ng 7 kopya. Para sa akin, para sa developer, sa homeowners, sa pag-ibig, 2. During application, magbibigay ka ng plan. Then, dun sa, bago sila mag-release ng cheque, magbibigay ka na yung approved na ng munisipyo na plano. Sa contractor at pang-huli is sa engineering department, yung kopya na ng munisipyo. Dapat sign, yung plano, sign ng architect or civil engineer. Then, ito yung forms, sign din siya ng architect and engineer. Kasama pala dyan, naka-attach yung photocopy of professional ID and PTR of all signatory engineers. So, yung PTR is professional tax receipt nila. Yung number 2B, yung attached copies, yung bill of materials, si contractor din ang gagawa niya, architect or engineer. Specification of work, si contractor din. Number 2C is structural analysis, si engineer. Yung sa amin pala 2-story lang pero with roof decks, kaya considered na siya as 3rd floor. Number 2D is electrical design analysis. Letter E, title, tax declaration, and tax receipts. So, lastly, yung 2F is homeowners clearance, soil boring test, and construction permit na galing sa subdivision, sa developer. And yung list ng documents, napakadaming documents. So, inabot din ako dito ng mga more than 3 months yung aking processing sa lahat ng preparation ko dito. Papakita ko nga pala din yung itsura ng mga documents na yan. So, ito na yung plan. Pakita ko yung unang, yung A, yung number 1, yung 7 set na pinagawa ko. Ayan. Bali, yung plan na yan, ayan yung mga may approval ng developer at ng munisipyo na. At may mga signed na yan mga engineer sa nag-evaluate. So, ito yung form number 2A, yung building permit form. So, ipifill out nyo yan. Yung name nung may-ari, address, yung location ng construction. Then, sa likod nitong form na to, back to back yan, yung building, electrical, and plumbing na gastos na estimated cost. So, yung sa amin, umabot ng 5.1. Then, nakalagay din dito yung total, kung ilang story, total ng floor area, estimated start ng construction at kung kailan matatapos. And may mga sign din yan ng architect at naming may-ari. Sa electrical naman, electrical permit, yung nakalagay lang dito yung bilang ng ilaw na install, switches, and outlet. Sa plumbing and sanitary permit naman, yung number ng mga quantity ng mga fixtures, water closet, floor drain, etc. So, ito yung requirements sa 2B, general specification. Nakalagay lang dito yung lahat ng scope of work, excavation, backfilling, concrete works, flooring, walls, doors, windows, rough finish, hardware, plumbing works, electrical works, painting works, fire code of the Philippines, and lastly, demobilization and cleanup. Requirements sa 2B is bill of materials. Bali, nandito lang yung mga materials na yung price ng mga materials na gagamitin. Sign din yan ng contractor o ng architect. Sa electrical naman, ito electrical design analysis. Ayan. Nandyan lang din yung mga
analysis ng mga voltage. Sa structural analysis naman, sa 2C, makikita lang dyan yung computation ng load, yung beam design calculation guys, kasi beam yung aming mga poste. Yung 2E, proof of ownership, meron ka na title, tax declaration, and tax receipt. Construction permit from developer, or yung developer namin si Santa Lucia. Sa 2F, homeowner's clearance din, plus soil test for 2-story with roof deck. So, yung last na requirements na hindi ko na sinama dito yun sa soil test ko kasi parang libro siya, makapal. Yun nga guys, nakompleto ko na yung list of documents for building permit. So, or more than 3 months ko rin prepare tong mga documents na to. Need ko na ipasa sa munisipyo for sa application ng building permit. Bali, nung pagpunta ko sa munisipyo sa engineering department, pinapunta nila ako sa assessor's office, sa planning and development office para daw sa location, clearance. Isasubmit mo rin itong mga plans sa kanila kasi pipirmahan din nila and i-evaluate din nila yung plano dun sa planning and development office. Then, fill out mo yung mga forms. After nang ma-fill up mo yung forms, bibigyan kanila ng order of payment. So, ito yung binayaran ko sa order of payment is 5,000 plus. Sa barangay clearance, dito na rin kasama is 7,000 plus. Plus, yung form na to pala, yung application is papanotaryo mo pa, plus 100 pesos. Nung na-receive ko yung order of payment, punta na ako sa cashier para magbayad. Ito na yung OR official receipt ko. After ko mag-fill out nito, sa location plan, pumunta naman ako sa barangay kung saan located yung aking property para kumuha ng barangay clearance. So, within the day, makukuha mo rin naman yan. Mabilis lang. Meron pa palang additional na binayaran doon sa cashier is yung certified true copy ng tax map. Hindi ko alam kung saan yan. Ito yung final documents na galing sa Planning and Development Office. Ayan. Ito yung requirements na ipapasa mo sa Engineering Office. Bali, nung April 12 pa rin, same day, nagpunta naman ako ng Bureau of Fire Protection, BFP, para magbayad at mag-fill out din ng form for application ng safety clearance. Binayaran ko dito is 6,000 plus. Ito yung clearance na makukuha. So, makuha to after 3, 4, 5 days, mga ganun. Bali, na-release yung evaluation nung April 15, 3 days. 12, 13, 14, 15, 3 days bago na-release. So, requirements din pala ni Bureau of Fire, yung bibili ka ng fire extinguisher bago mag-start ang construction. So, kailangan kasi sa site yan para may safety kung magkaroon ng sunog. So, after nyan, nakompleto ko na yung 3 clearance sa Bureau of Fire, barangay, at location. Pumunta na ako sa engineering office sa munisipyo. Sinubmit ko na din yan at yung mga plano. Then, nung in-evaluate nila, binigyan na ako ng order of payment uli para sa building permit. Pero yung mga sabi nila yung mga sinabit na documents for evaluation pa, pati yung plano. So, medyo ilang araw din to bago nila kasi kung may corrections, kailangan ma-correct bago sila mag-issue ng order of payment. After evaluation nila yun, kasi para wala nang problema o smooth na yun. Dire-diretso na yung Kasi yun sa plano ko, may mga correction sila, yung mga perma ng mga engineer, architect, yung address ng bahay, hindi yata malinaw, yung subdivision, yung mga ganun, tapos yung mga firewall na kailangan doon sa plano, kailangan may firewall yun dito, tsaka kung sumunod sa building code. So, ito na yung order of payment sa building permit. April 28 na ako nakapagbayad. So, nag-start ako ng April 12. So, almost 2 weeks din yung process nung bago ako na-approve dun sa application ng building permit. So, ito na yung order of payment. So, binayaran ko na yan. Nabayaran ko is 9,000 plus. So, naka-breakdown na dito yung building permit
fee, documentary stamp, electrical permit, excavation permit, fencing permit, filing fee for building permit, line and grade permit, sanitary permit, and seal. So, napakadami. Ito yung mga sinabmit kong form na na-approve na nung na-approve na is nung May 16, 2022. So, April yung application namin. Nakuha na namin yung building permit namin. And ito yung meron ng tatak pala ng mga number. Building permit number. At may tatak ng mga signatory sa munisipyo. Nung May 16 nakuha na, kinabukasan, bali, pinost na namin sa site yung tarpaulin na building permit number. Yun lang guys, ang aking experience sa pagkuha ng building permits. Kailangan mo ng mahaba-habang pasensya at tiyaga para makumpleto mo yung mga documents. Sana may nakuha kayong idea sa ating na-share sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig at panonood ng ating vlogs. Sana mag-subscribe kayo para sa mga susunod ko pang vlog ma-update kayo. Sana meron kayong nakuhang idea para sa inyong future na application ng building permit sa inyong pinapangarap na bahay. Siya nga pala, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe and share na rin para masuportahan yung ating channel. At so yun lang, God bless sa ating lahat guys. Thank you ulit sa panonood. Bye!